Bigo nga po ang Los Angeles Clippers mga idol na maprotektahan ang kanilang 22 points na kalamangan sa kanilang pagkatalo sa Minnesota Timberwolves na siyang rason ng pagbagsak ng kanilang record sa West. Pero hindi rin naman nga iyan masyadong pinag-aalala ng mga fans, gayong mas inaalala nga po nila ngayon ang kalagayan ng kanilang superstar na si Kawhi Leonard. Bali, may lumabas nga pong balita kanina na nakapagdesisyon nga po si Kawhi na umalis sa kalagitnaan niyan ng kanilang laro. Kaya isang malaking katanungan, bakit nga ba ito bigla na lamang ginawa ng kanilang superstar? Well, ayon nga po sa isang NBA insider, bigla nga daw sumakit ang likod ni Kawhi kaya mas pinili na lamang nga nitong umalis. At dahil nga sa nangyaring ito, marami nga po ang nagsasabi na mukhang sisimulan na ng Los Angeles Clippers ang paggamit nila ng load management kay Kawhi Leonard, since napapansin na nga po ng kanilang team na sunod-sunod na ang injury ng kanilang superstar bago magsimula ang playoffs. Sa katunayan, sinimula na nga nilang pagtamo ng injury ni Paul George, sinundan ng pagkakabali ng kamay ni Russell Westbrook at ang pagsakit ng balikat ni James Harden. At ngayon nga pong pagsakit ng likod ni Kawhi, wala na nga pong ibang solusyon ang na maisip ang Clippers na bawasan ang playing time ni Kawhi Leonard sa kanilang mga susunod na laro. Samantala, kung inyo nga pong napanood ang pagkapanalo ng Golden State Warriors laban sa San Antonio Spurs, isa nga sa mga nagkaroon dito ng malaking ambag ang kanilang rookie na si Trayce Jackson Davis, na pinagkaguluhan talaga ng mga fans, lalo na ang kanyang poster dunk kay Victor Wembanyama. Bukod nga po dyan, nag-average na rin naman ito ng 7 points, 4.2 rebounds at 0.9 blocks per game. Sobrang efficient sa tuwing nasa loob ng court, kaya di na nakapagtataka kung bakit mas nagagamit ito at nabibigyan siya ng mas madaming playing time kumpara kay Kevon Looney. Mas nakakasabay rin naman si Trayce Jackson Davis sa mga sentro ng mga kalaban, since mas mahigpit nga ang depensa nito at mas malakas ang kanyang shot blocking presence, plus mas madami rin naman nga ang mga nagagawa nitong opensa. Kaya mukhang napatunayan nga po ng kanilang rookie na tama ang kanyang sinabi noon na magsisisi ang ibang koponan sa hindi sa kanya pagkuha ng NBA draft. Ayon nga po mga idol, dito naman sa inilabas na balita ngayong araw, pumirma na ng kontrata ang koponan ng Los Angeles Lakers sa sikat na YouTuber at influencer na si Logan Paul at KSI para gawing official sports drink ang kanilang prangkisa, ang Prime Hydration. Kaya posibleng maging isang magandang simula ito para sa kanila. At bagamat man may ilang mga natuwa sa ginawang ito ng Lakers, may ilan rin naman nga po mga fans ang hindi dito na-impress, since isa lamang nga itong marketing strategy ng kanilang kupunan. Mas nakafocus pa rin naman kahit papano ang kanilang buong team sa mga susunod na laro, lalo pat kailangan nga nila ditong manalo upang sa ganoon makakuha ng magandang pwesto sa playoffs. Medyo may ilang magandang balita rin naman na nagsilabasan ngayon patungkol sa kanilang team, katulad na lamang ng inilabas na balita ng isang Laker insider na inaasahan na nga pong magbabalik na next week ang kanilang point guard na si Gabe Vincent, matapos nila itong payagan sumama sa kanilang ginagawang on-court workout. Maliban nga po sa kanya, expected na rin naman nagbabalik na sa kanilang lineup ang kanilang best defensive player na si Jared Vanderbilt sa mga susunod na linggo. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.